mini vlog. Shoota, sino ba tong sexy na to? For today's video nga ay kailangan ko kumuha ng mga requirements dahil nga mag-a-apply na ang lola mo. By the way guys, new page ko nga pala to. Ko, sumakit talaga ng husto yung ulo ko kahapon. May share ko nga lang sa inyo kung bakit ba ako gumawa ng new page. Kahapon nga ay naghalongkat ako sa main account ko. Diyos ko, doon ko lang talaga namalayan na may restriction nga pala yung account ko na yun. Kapag may violation yung main account mo ay damay-damay na nga lahat pati mga page mo. Alam nyo ba na marami na akong ginawa sa main account ko kahapon? Nag-appeal na ako sa health center. At ang isa ko pang ginawa ay nagpa-request nga ako ng review. Diyos ko, doon ko lang na-realize na hindi na talaga kaya tanggalin yung violation ng account ko. So ang ginawa ko nga ay naghalongkat nga ako at hinanap ko nga kung ano ba yung naging violation ng account ko. At doon ko nga nalaman na since 2021 pa pala yung violation ko at nagkaroon ulit ako ng violation ng 2022. Bali 2 years ago na nga yung violation ng account ko at ngayon ko nga lang namalayan. Bali hindi na talaga siya tinatanggal ni Facebook sa account ko. At ang ginawa ko nga ay gumawa ako ng bagong main account ko at yung isa ko nga page ay nilipat. At alam nyo ba kung saan sumakit yung ulo ko? Diyos ko, yung isa ko nga page ay hindi ko nga matanggal doon yung main account ko. Paano ba naman kasi yung main account ko ang business owner nga doon sa page ko? At wala na nga ako ibang no choice kundi nga burahin na lang yung page ko. At ang ginawa ko nga doon sa bagong main account ko ay gumawa nga ako ng bagong page at ito na nga yun. Diyos ko, sobrang nanghinayang talaga ako doon sa mga followers at views ng isa kong page na binura. Pero hindi ko na nga kinuha yung mga videos na na-upload ko doon dahil nga na-upload ko na yun sa YouTube ko. Na-violate nga yung account ko doon sa ad center. Ibig sabihin nga, hindi na nga pwedeng mag-run ng ads yung account ko, pati nga yung mga page ko. Pati nga mga audience ay na-disabled nga rin doon sa mga page ko, pati na rin sa main account ko. Alam nyo guys, lesson learned talaga, bago nga kayo gumawa ng page nyo, ay check nyo nga muna yung main account Diyos nyo. Ko, kung alam nyo lang kung gano'ng kakasakit yung ulo ko kahapon, inabot nga ako ng gabi kakaayos doon sa main account ko dahil ayoko nga burahin yung page Pero dahil nga hindi na talaga matanggal yung main account ko doon sa page ko, ay wala na nga akong choice kundi wala na, binura ko na talaga siya. Alam nyo kung bakit ko nga binura yun? Dahil nga ayoko nga magsayang ng pagod sa wala lang. May hirapan ka nga i-monetize ni Facebook kapag nga may violation yung main account mo. Syempre guys, ang habol nga natin ay in-stream ads. Paano naman ako magkakaroon nun kung ayaw na nga mag-run nun sa page ko? Sising-sising nga ako dahil hindi ko nga muna chinek yung account ko bago nga ako nag-upload ng mga content. Sayang ang effort at pagod nyo kung magkakaganon lang din yung account nyo. At sobrang hirap nga kapag bago pa nga lang yung page nyo, syempre wala nga kayong followers at wala nga kayong viewers. Pero ang ginawa ko nga ay nag-upload nga muna ako ng mga reels. Grabe, hindi ko alam kung kaya ko pa ba to. Char. May share ko nga lang din sa inyo kung ano ba yung mga nabasa ko sa Facebook tungkol sa in-stream ads. At sabi nga ay napakabagal nga raw ng usad ng earnings nila. Kaya alam nyo ba, yung iba ay nagfo-focus nga sa pagre-reels. Pero alam nyo guys, kung masaya naman kayo sa ginagawa nyong pagko-content, ay bakit nyo iisipin yung sinasabi ng iba? Nakasanayan ko na nga yung pag-shoot kahit nga bago pa lang yung page ko ay gagawa at gagawa pa rin ako ng content. Huwag nyo iisipin yung sinasabi ng iba. I-enjoy nyo lang kung gusto nyo talaga yung ginagawa nyo. Sa totoo lang ay nanghina nga talaga ako kahapon dahil nga hinayang nga ako sa mga views ko. At sabi ko na lang sa sarili ko ay baka nga mabawi ko pa rin yun dito. Yung main account ko nga pala na may violation ay hindi ko nga binura dahil nga ang dami ko nga memories doon. So ang ginawa ko na nga lang ay nag-off na nga lang ako ng professional mode. Nakaka-bad trip lang kasi dahil back to zero na naman nga ako. So guys, laban lang. Yung paggagawa ko ng content ay nakakatulong rin yun sa akin. Alam niyo ba na ayun nga yung dahilan kung bakit nakakalimutan ko nga yung mga problema ko sa buhay. Kasi nga fino-focus ko na lang yung sarili ko sa paggagawa ng content at sa pag-shoot at pag-e-edit nga. Yung pagko-content ko ay malaking tulong nga sa mental health dahil nung mga nakaraan ay konti na lang mababaliw na talaga ako. Bukod nga sa nakakatulong siya sa mental health ko ay nai-enjoy ko nga rin yung mga ginagawa ko. Bale, isang buwan na nga pala akong nag-a-upload dun sa binura kong page. Pero sa isang buwan na yun ay marami na rin akong natutunan sa pagko-content. Pati na rin sa pag-i-edit ng mga sinushoot. Yun guys, ang dami ko na ngang dada sa inyo at ito, mabalik na nga tayo dito sa mga ginagawa 1 PM na nga yan dahil kakarating ko nga lang galing sa pa-drug test. Gutom na nga ang ina mo. Kumuha na nga ako ng mga requirements ko kanina dahil mag-a-apply na nga ako at nag-resign na nga ako dun sa una kong trabaho. Kailangan ko na nga agad magkaroon ng trabaho dahil kapag bumabagyo nga, bumabagyo nga rin dito sa loob namin. Paano ba naman kasi paborito nga ng tubig dito sa loob namin. Kaya sabi ko sa Diyosawa ko, kapag nga nagkatrabaho ako, ay papaayos nga namin itong bahay. Siyempre, magtutulungan kaming dalawa. Mas maganda nga kasi talaga kapag dalawa nga kayong may trabaho. Malaki na nga yung anak ko kaya ayoko na nga tumambay dito sa bahay. Okay lang sa akin dati nung wala pa akong anak na nakatambay lang ako dito sa bahay. Kasi naman puro alak lang laman ng utak ko nun. Iba na kasi talaga kapag may anak na nga kayo, ang iniisip mo nga kung paano mo nga mabibili yung mga needs niya. Nag-resign nga ako dun sa trabaho ko dahil hindi ko nga yun type at hindi rin nila ako type. Char.
Sobrang OP nga talaga ako dun sa dati kong trabaho. Diyos ko, ang hirap magkaroon ng mga katrabahong bida-bida. Kala mo naman kung anong trabaho nila. Tanggap ko pa sana yung pagkabida-bida nila kung office nga yung trabaho nila. Diyos ko. Tapos pag nagkita-kita kayo pagkasahod, ang init-init ng mga dugo sa'yo. Buti na lang talaga at hindi sila buntis, kundi naging kamukha ko na nga yung pinagbubuntis nila. At ayan, mabalik naman tayo dito sa ginagawa ko. Inuna ko na nga muna itong mga gawaing bahay habang inaantay ko nga yung sinaing dahil nga nagugutom na ako, pampawala nga ng gutom. Pagka-uwi ko nga ay bigla ngang luminaw yung mata ko. Diyos ko, ang daming kalat. Sa bahay na to ay ako nga lang yung may malinaw na mata. Kasi feeling ko ay bulag nga yung Diyosawa ko, hindi niya na nakikita tong mga kalat. Tips ko lang sa mga nanay dyan ay magbulag-bulagan nga kayo para yung mga Diyosawa nyo ay makita nga nila na may kalat pala sa bahay nyo. Yung Diyosawa ko nga kapag nga nakita niya marami ng hugasin ay naghuhugas nga. Siguro nga kasi alam niya talagang bulag talaga ako pagdating sa mga hugasin. Masipag lang ako sa paglalaba at paglilinis ng bahay pero sa mga hugasin ay mga next year na yun mahuhugasan. Ganun talaga pag marami nga kayong plato. Sana all. Wow! Parang ang sarap na nga lang magplato ng dahon ng saging. Naalala ko nga nung bata pa kami, kapag nga hindi kami naghuhugas ng plato, ay pinapakuha nga kami ni Papa ng dahon ng saging. Ay, diretso hugas ka man din talaga ng plato. At ayan, itatambak ko lang yan dyan dahil si Diyosawa na nga maghuhugas niya. Ganun talaga ang buhay ng mga Disney princess. O siya, wala na akong masabi sa inyo, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.